Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is ngayon po ay araw ng Lunes, ika-13 araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. Pag-usapan po natin, ito pong si Kiko Barzaga, si Kong Meow Meow. Ay, si Kong Meow Meow. Ito pong si Kong Meow Meow ay dumating pong late kaninang umaga. Yan po sa kauna-unahang deliberation ng ethics complaint na finay laban sa kanya ng 29 na mambabatas sa pangunguna ni House Deputy Speaker and Antipolo City Representative Ronnie Puno. So nag-file po sila ng ethics complaint dito kay Kong Meow Meow dahil po kung ano-ano ang pinag-post sa kanyang social media account na sa tingin ng mga mambabatas ay hindi po nararapat sa isang mambabatas. Totoo naman po kasi 'di ba ikaw ay congressman. Binoto ka ng taong bayan para maging representante diyan po sa House of Representatives. So kapag ikaw ay nandyan, halimbawa ikaw ay congressman ng District 1 ng Maynila, ibig sabihin, nire-represent mo ang kabuuan ng District 1 ng Maynila. So ito pong si Kong Meow Meow ay congressman po ng District 4 ng Dasmariñas City, Cavite. So siya po ang nagre-representa sa mga taga Dasmariñas 4th District. So sa ginagawa nito ay para para tuloy nakakahiya para dun sa kanya mga constituents kasi hindi po normal ang pinagagawa nito ni Kong Meow Meow. Mamaya pag-usapan natin yung rally kasi binanatan po siya mismo ng kanyang pinsan. Pero mamaya na yon. Ito muna unahin natin. Kasi tingnan niyo mga kababayan na dito makikita natin na talagang parang sa totoo lang. Hindi normal parang naniniwala na tayo na ito may tililing o may problema sa pag-iisip. Ito mga kababayan, late po siya dumating. Late po siya dumating dun sa hearing. At ito, panoorin natin yung video para mismo galing sa kanya kung bakit siya na late. And you said that on record during the hearing? No, my hearing was already over by the time I arrived. Okay. But I believe my legal team has stated that for me. So you were not able to speak during the hearing, sir? I wasn't there. I couldn't have spoken. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. Late. Dahil sobrang busy raw kagabi. Kasi kagabi, nandun sila sa rally. Pero pumunta siya sa rally, saglit lang nag-selfie lang Kaya nga sabi ko sa inyo, parang hindi naman rally yung nangyari dun Parang meet and greet Kasi ang dami po talaga nagpalakpakan sa kanya. Talaga ng mga idol itong si Barzaga, lalong-lalo ng mga boroteros, yung mga vloggers doon. Ewan ko sa inyo kung kilala nyo lang talaga ito, ewan ko siguro magdadalawang isip kayo. So itong si Kiko Barzaga pumunta ron. Usapan alas 10. Diyan po sa harap ng Forbes Park. Pero sabi niya 11 na lang kasi malilate siya kasi traffic. So nangyari alas 11, talagang hinintay siya ng tao. Tagpunta sila, hindi naman po dun sa harap ng Forbes Park. Una silang pumunta dun sa harap ng Dasmariñas Village. So, meron pa nga silang mga pa-post na naisahan daw si Remulla. Dahil hindi daw sa Forbes nagpunta si Kong Meow Meow, doon daw sa muna sa Rasolayman park. Tapos nagpunta sila sa Dasmariñas Village, tapos pumunta doon sa Forbes. Pero saglit lang umalis na Saglit lang umalis na. Ito malalaman ninyo bakit umalis agad. Kasi yung mga ibang rallyista, umaga pa lang nandyan na ng October 12. Umaga pa lang talagang siguro pagod na pagod, baka nga lugi yung lugi yung mga talent fee neto mga nagpunta diyan Inabot po ng gabi. Inabot po ewan ko alas 2. Basta iniwan na sila ni Barzaga Pagkatapos mag-selfie, pagkatapos mag-interview, pagkatapos kausapin yung mga pulis, lumayas na. Tapos ano ginawa nung umuwi? Eto, malalaman natin. Anong ginawa niya? Busy raw siya kagabi. Bakit ka busy? Ito, ulitin natin. Okay.
And you said that on record during the hearing? No, my hearing was already over by the time I arrived. Okay. But I believe my legal team has stated that for me. So you were not able to speak during the hearing, sir? I wasn't there. I couldn't have spoken. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. About, oh, sorry. I know, I was just playing games on my computer. Yun. Na-late. Na-late siya dahil naglalaro daw siya ng game sa kanyang computer. Tingnan ninyo. Yung mga idol dito. Napuyat. Kaya na-late dyan sa kanyang hearing sa Ethics Committee at umalis agad dun sa rally, dun sa Meow Meow rally. At sobrang busy niya raw. Ang ginawa niya raw pala ay naglaro ng computer game sa kanyang computer. Tingnan nyo. Si Bakla. Ito ba ina-idol ninyo? Hindi seryoso to. Hindi seryoso to dyan sa mga ginagawa niya. Nagpapauto kayo. Nilolo ko kayo, nagpapabudol kayo dito kay Kong Meow Meow. Pero mo siguro, kaya siguro na late din. Baka lang. Kaya siya na late dun sa pagpunta dyan sa Makati. Baka nag-computer games muna. Tapos siya, teka, meron pala akong appointment dun sa meron pala akong gagawin dun sa Pobs Park. So, nagmadali sila. Kasi, naman to, pag naka-convoy naman to, syempre, mauuna to. Sa kagabi na yan, wala na masyadong traffic dyan. Dire-diretso, siguro may wang-wang-wang-wang pa yan. So, dinahilan niya traffic, pero malamang naglaro ito ng computer games. At pag alis niya, busy raw siya, napuyat, malamang napuyat, kasi nga, naglaro po ng computer games. Tingnan ninyo, ganyan ba ang mga idol ninyo? Kayo mga DDS, believe talaga ako sa inyo eh. Ang galing nyo talaga mamili ng mga ina-idol ninyo. Ang galing-galing nyo talaga. Kung hindi kung iyot, nananapak ng sheriff. O kaya naman, nagbabanta sa presidente, sa first lady at sa speaker. Diba? O kaya naman, palaging wala. Lagi nasa bakasyon. So, bilib ako talaga dito sa mga DDS. Ito ba yung mga idol ninyo? Ganito ba yung mga gusto ninyong yung mga talagang sinusundan ninyo? Hinahangaan ninyo? Kiko Barsaga, inamin niya mismo. Kaya siya na late sa Ethics Committee dahil busy siya kagabi. Busy kalalaro ng computer games. Ano ba yan? Tuloy natin. That's why you were late po and Yes. weren't able to attend your ethics. Yes. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, meow meow. Diba talaga? Kakaiba. Kakaiba ito si Kiko Barsaga. At ito matindi mga kababayan. Ito pong si Nino Barsaga, itong kaibigan nating si Nino Barsaga. Si Cap. Kwentuhan daw habang nagla-lunch. Ito mga kababayan, binanatan po niya yung kanyang pinsan. Itong si Kiko Barsaga. Pero ewan ko kung talagang magkamag-anak sila kasi Barsaga eh. Diba? Ayan kwentuhan tayo habang nag-lunch ako. Ito, pakinggan natin si Cap Nino Barsaga. Idol to. Idol! Idol! Sarap ng ulam niya tinola. Wow! Kap, hingi naman Kap. Nami-miss ko na rin to eh. Nagkasama kami nito dati. Masarap kasama to. Masarap kasama to mga kababayan si Cap Nino. At talagang kung nakikita nyo kung paano siya sa social media. Pero sa pagkaharap nyo hindi naman ganun eh. Pero matindi talaga to magmura. Pero masaya. Masaya po kasama. Ito si Cap Nino. Ito mga kababayan, panoorin natin kung paano niya bardagulin, banatan itong si Kong Meow Meow, itong si Kiko Barsaga. Ay, nga pala kahapon, kagabi, ano nangyari? Sa people power kuno ni Kiko, ni Congressman Kiko Barsaga na tangap bobo, na Meow Meow na pinsan ko. Ano nangyari sa panawagan ng people power?
October 12, People Power. October 13 tayo ngayon. Si Pangulong Marcos pa rin ang Pangulo ng ating bansa. Napabagsak nyo ba? Ha? Hindi. Bakit? Kasi, mga tanga kayo. Di ba, mga bobo? Alam niyo mga kababayan, si Kiko Barsaga, kilalanin niyo ng mabuti. Ah. Ha? Kilalanin niyo kung anong klase, kung matino o abnormal o may topak talaga sa ulo. Kasi, kung hindi naman kayo kapamilya, hindi naman kayo member ng pamilya, at hindi naman kayo kamag-anak, hindi niyo kilala ang pagkatao niya. Ha? Kayo, yung mga pumupuri kay Kiko na mga vlogger, wala yan. Nakikisaw-saw. Kasi mga bobo. Maliban sa bobo, mga tanga. Di ba? Ay, nakalive ako. Di ba? Ganyang kamangmang. Ilan yung, ano sabi ni Kiko? People power daw. Di ba? People power. Ilan ang nagsasabi sa comment niya? Sasama kami dyan. Sasama kami. Yung sumama, ilan? 200 na tanga. Mas marami pa yung nag-comment na sasama, pero sa totoo, yung sumama doon, wala sa bilang ng mga totoong nag-comment. Kasi, alam ng mga tao na bobo si Raulo yung nagtawag ng people power. Ganyang kabaliw si Kiko. Ha? Kita nyo nga, ang sinabi niya, Forbes Park, anong ginawa nyo? Hindi na kayo sa Dasmariñas Village. Tapos anong sabi ng mga tangang vlogger? Iniligaw daw si Secretary Remulla. Paano niligaw? Natutulog sa Forbes Park yung mama. Oh, yung mga tanga na mga hinila ninyo sa rally, na mga patay gutom. Ha? May nangyari ba na babagsak niyo ang gobyerno? Hindi! Kasi nga, mga wala kayong utak, mga bobo. Di ba? Ina ninyo, gusto niyo pagbabago. Sarili niyo, hindi niyo mabago-bago. Hoy, akin to, sausawan ko to. Kamangwa din sausawan ko. Yan, ayoko na may sumasawsaw din na sausawan ko. Tulo ko lang yan. Kamaya tayo mag-usap, nakalive ako eh. Ha? Tigil-tigil lang yung mga kahibangan nyo. Kahit na sinong maupong presidente ng Pilipinas, ang magnanakaw sa gobyerno, hindi nawawala. Ha? Hindi nawawala ang kahit na sinong kurap. Totoo lang, kahit na sinong ilagay nyo dyan. Ang mga magnanakaw, nasa gobyerno. Totoo yan. Ang pag-usapan natin, anong aksyon ang gagawin sa mga magnanakaw? Si Pangulong Marcos naman, ina-aksyon na naman, pinasuhan naman yung mga sangkot, napapanagot naman. O ano pinagpuputok ng butsin yung mga buwisit kayo? Ha? Sabi niyo susugurin yung Forbes Park. Bakit? Para nakawan niyo yung mga nakatira doon? Kunwari galit kay Kisaldi ko. Pero pag napasok niyo ang Forbes Park, ano? Papasukin niyo na yung mga ibang subdivision doon. May mga gago pala kayo, kunwari pa kayo. Lalo na yung matabang lalaki kahapon salita ng salita. Na hindi daw bakit daw pinoprotektahan ng mga pulis ang mga nakatira doon? Mga animal pala kayo, private na pribadong subdivision yun. Natural. Nandun ang pulis. Ang pulis, hindi kalaban ng taong bayan. Nagpoprotekta sila para mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa. Hindi sasabihin ninyo, bakit yung mga magnanakaw hindi huli? Bakit? May nalabas na bang court order na arestuhin ang mga yan? Hindi porque sinabing magnanakaw yung tao, pag wala pang court order at wala pang ebidensya na magpapatunay sa korte, hindi pa sa naaresto. O sasabihin niyo kasi mayayaman. Kahit ang taong mahirap, pag may on the spot ka gumawa ng crime, aarestuhin ka. Pero kung wala ka pang warrant at allegation pa lang yan, under investigation ka. Ganon ang proseso ng batas. Ang palitan dapat dyan sa batas natin, alam niyo kung ano? Huwag hahayaan ang mga tao na sira ulo na nagpapanggap na may utak na pumasok sa Kongreso o sa Senado. Dapat idaan sa psychiatrist. O ito si Kiko, hinahamon kita Kiko. Insan, hinahamon kita ng psychiatrist tayong dalawa.
Magpa-psychiatrist tayo. Willing ka bang humarap sa psychiatrist? Kung gusto mo, Miyerkules, pupunta ako ng mental. Magkita tayo sa mental hospital, magpa-check up tayong dalawa, magpa-test tayong dalawa, para malaman kung matino ka ba. Ganoon yung pinagsalita nyo sa stage kahapon. Pinaakyat nyo sa entablado si Kiko Barsaga doon sa Raha Sulaiman Park kahapon. Pagkating doon, kaway-kaway, tapos wala na. Lumusot na tayo sa Forbes Park. Ano nangyari? Iniwan din kayo sa ere ni Kiko. Iniwan kayo sa ere. Di ba? Kasi alam ni Kiko na yung mga follower niya na sumama doon, mga tanga, mga bobo. Di ba? Ginamit lang kayo ni Kiko para siya ay mapag-usapan, para masabi na malakas siya sa social media. Ganon kamangmang ang pinsan ko na autistic. Ganon kasi kaulo yan. Yung mga nagagalit sa akin dyan, alam nyo, gumamon muna kayo. Puro kayo rally, puro kayo babagsak sa gobyerno. Wala naman kayo malamon mga patay gutom. Napakon nyo ba ang gobyerno? Hindi. Bagkos, Pangulo pa rin ng Republika ng Bansa ang pinapatalasik ninyo. Puro kayo ngak-ngak, mga gago. Lunes na lunes, mga iho di puta kayo. Mga inutil naman ng mga bayak nyo, kagaya nung kasama ko rito, na sundalo, nagbagsak din ang bayak. Ano ba pangalan? Big Pilagyo? Magpalo kayo rito. Ipalo niyo yung account niya, ang pangalan ng account niyan Kalagalag. Di ba? Yan, sundalo yan. Pero maliit ang titi niyan. Oo. Yan ang bantay ko. Okay. So, mga kababayan, kung ano naman sinasabi ni Nino Barsaga. Tigil na natin to. Baka mga community guidelines tayo. So, ayan mga kababayan, mismo, etong si Nino Barsaga, mga kababayan, parehas ni Kiko Barsaga, sabi niya, pinsan daw niya. Hindi natin alam kung talagang pinsan. Pero, tama yung sinasabi niya Ginamit lang kayo yung mga DDS, yung mga nandyan, yung mga engot-engot na pumunta dyan, yung sa rally na yan, ginamit lang kayo ni Kiko Barsaga. Diba? Tama yung sinabi niya, iniwan kayo sa ere. Pagkatapos, picture, di naman siya nagsalita, hindi siya diba sabi niya, meow, yun lang, tapos umalis na. Punta na tayo sa Dasmariñas Village, punta mo na Dasmariñas, yung mga uto-uto naman yung mga nagsumunod, pagkatapos pumunta sa Forbes. So, yun mga kababayan. Hindi nyo kasi kilala sabi ko sa inyo nilolo ko lang kayo niya. Nagpapagamit kayo. Gusto lang sumikat talaga ni Kiko Barsaga. Kasi nga, mismo dun sa kanyang lugar sa Dasmariñas, hindi naman yan pinapansin Dito lang talaga sa rally dyan sa yung mga bagong mga bago pa lang nakakasalamuha. Tuwan-tuwa sila Idol na nila Shari Roque nga, tuwan-tuwa kay Kiko Barsaga. Hindi yan makilala. So, ayan mga kababayan, nakita ninyo, durog na durog. Etong si Kiko Barsaga. Kasi nga, kilalanin nyo muna. Bago kayo para kayo mga tanga Iniidolo ninyo. Pero yun ninyo nagmadaling umuwi. Bakit? Kasi pala maglalaro ng computer games. Hindi seryoso. Hindi seryoso yung si Congressman, si Kong Miao Miao. Pero kayo, mga uto-uto, halos makipag-away kayo. Si Kong Miao Miao, kinamayan pa yung mga pulis Kayo halos inaaway nyo yung mga pulis, sinisigawan ninyo. Yung mga rallyistang pulpul dyan. Di ba? Wala talaga kayo. Nabudol kayo ni Kiko Barsaga. At yan, binanatan mismo ng pinsan niya na si Nino Barsaga. Itong si Kong Miao Miao. Kaya, mga bobo, mga walang utak. Yung mga nauto dyan sa rally na yan. Dyan sa Forbes Park na yan. Alright, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.